Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. O itong Dalian train na walang kwentang in-order nung pamahalaan dati ni Noynoy, napagawa na at naayos na at tumatakbo na. Ngayon ang MRT3 na was 19 running trains. Siyempre hindi binabalita yan na media kasi hindi makakasira kay Pangulong Duterte. So dito na lang. O MRT3 ha, 99 train. O nagawa na ng paraan yan Dalian train na yan, naayos na. O di ba sabi ng nung iba, bakit nyo gagawin pa yan? O, di ba, sira yan, wala na yan. Kasi in-order ni Panot to nun eh. Nila Abaya eh. O, walang, mantakin mo ha. Alam nyo ba, yan ang unang-unang sinabi ni Pangulong Duterte, na-interview namin ni Mocha si Pangulong Duterte dati. Bago mag-eleksyon. Nalaman niya na eh. Mantakin mo sabi, bumili ng tren. Iba yung gumawa ng tren na release, iba yung gumawa yung tren. Eh kung sino ba namang gunggong, paano magtutugma yun? Eh syempre, meron nang nangyaring corruption yan. Bakit ganun nang nangyari? Granny Padilla, keto is good too, as try as well. Anel Wilkerson, promote natin active and healthy lifestyle. Yes, dapat. Ha? Bakit to? Bakit? May na-COVID akong kakilala. Ayoko sabihin niyo sa akin ha, pero sa kanya sasabihin ko. Humihingi ng tulong. Kasi ang kanyang, inabot ang kanyang hospital bill ng 300,000 plus. Isang dali ng COVID. Humingi ng tulong sa gobyerno. Sabi ko, hahanap tayo, titingin tayo kung sino makakatulong. Sabi ko nga, ganyan ho talaga pagka nagkasakit. Kaya importanteng alagaan ho natin ang katawan natin. Sa akin hindi ho ganyan kamahal. Bakit to? Sandali lang ako sa ospital at saka wala hong ginamit na machine. Bakit? Kasi nga ho, ang bilis. Okay? Baka sabihin nyo, bakit ka? Bigang ka? Bakit ka hindi. Oy, Anatot, akala ko, hindi ka abot. Mahal ko, please check your email. New logo Banateros for t-shirt proposal. Ay, sige. Sige. Salamat, Anatot. May vegan ako. Hindi porket vegan ka, hindi ka tatamaan ng sakit o coronavirus, ha? O COVID. Okay? Tinamaan pa rin ako. Pero ang bilis kong maka-survive. Ang bilis kong bumalik yung lakas ko. Dahil na isa din dun dahil pagiging healthy ko. Dati ho, talagang matagal ho ako. So, dahil ho dun, nakatipid ako. Kesa dun sa tao na naka 300 plus. Kaya sana magkaroon ho tayo ng aktibong lifestyle na healthy para naman kung magkasakit man tayo at least hindi masyado, di ba? Mabilis tayo mag-rejuvenate. King Spade, salamat sa $5. Okay, kaya ito yung good news, okay? Ano pa? Bukas nakwento ko na ba? To bukas na iba. Okay. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay, ha. Ayun lamang po. Tayo po tapos na sa topic ngayon. Nag-aantay na lang tayo ng mga pahabol na bati sa ating mga kababayan. Binabati ko po kayo at sandali lang. Binabati ko si Arn. Si Arnold Clavio, baka akala mo nakalimutan kita. Arnold Clavio, kailan ka ba huhingi ng sorry sa taong bayan? Dahil tinago mo yan baka naman pwedeng humingi ka ng sorry. Kasi ngayon sa totoo lang wala ka ng credibility. Kasi baka yung interview mo na naman may mangyari hindi maganda, ha? So, yun lang. Pina-shoutout ko lang dyan si Arn, ha? Baka akala mo, Arna, nakalimutan ko, ha? Ewan ko lang sa'yo, ha? Ewan ko lang. Doon sa geologist na nag-predict na washout daw, sana predict niya. Daw. Lagi naman nilang sagot, di ba? Daw, baka, daw. Wala naman silang pag-aaral na talaga at saka mag-wash out. Bakit yung ibang mga bansa at ibang mga lugar sa Pilipinas, hindi rin naman totoong beach? Man-made lang din naman yung white sand nila. Soxy Mabane, salamat sa 10 Canadian. Diba, fake din naman yung kanila? Hindi rin naman totoo. Sasabihin nilang, ano? Parang tanga, parang ngayon lang kayo nakakita ng ganyang bets. Ha? Sa ibang bansa, lalaki pa nga mga bets na talagang,
Sus, ginuog yun. Sus, Maria Jose po. Naalala nyo ito si Badoy? Ha? Ito si Badoy, okay? Oh, first of all, okay, number 1, point ko dito. Na-appreciate ko yung ginagawa ni Badoy. Etong si Badoy, ang namuno ng hukbalahap nung panahon na pinagre-resign nila si Mocha. Silang dalawa nung Harold Clavite na siyang na-demanda dahil sa basta tungkol sa pera yon. Na-demanda yan dahil lang basta may problema sa pera. O yan, ewan ko kung nakulong na, basta na-demanda yan. Nakarma na yan si Harold Clavite. Ito pang isang namumuno na itong si Yusek Badoy, nung panahon ni Mocha, insecure to kay Mocha. Si Mocha kasi nauna sa kanyang pumasok sa PCO. Galing sa DSWD yan eh. Tapos, sumabit-sabit, di ba? Sumabit-sabit yan doon eh. Kaya nilipat yan sa PCO. Ewan ko kung anong kinasabitan niya. Basta alam ko, merong naging problema. Hindi ko alam kung walang hindi siyang ginawang masama pero para nagka-issue sila, nilipat siya sa PCO. Okay? Nung nilipat na siya sa PCO, aba, tiningnan niya lahat. Aba, bakit si Mocha hindi dumadaan sa Yusek? Diretso siya kay Secretary Martin at saka kay Secretary Bongo. Nagre-report. Aba, si Lola mo medyo hindi pwede yon. Mas mataas kaming mga Yusek. Kailangan dumaan siya sa akin. Sa gawa siya ng grab dyan. Hindi pwede, dapat dadaan siya. New media, since ako ang Yusek na new media, social media asset dapat dadaan sa akin. Okay, sabi ni Mocha, ito, kwentuhan natin to. Anyway, wala naman na siya dyan eh. Sabi ni Mocha, lapit siya kay Secretary Bongo. Sek, alam ko maraming medyo iba dito sa PCO. Pag ako iilalim sa iba at hindi ako magre-report sa inyo ng diretso, padadaanin pa sa kanila, magre-resign na lang ako. Bakit? Siyempre, kasi paano nyo malalaman yung totoo? Paano nyo kung dadaan-daan pa sa iba? Alam naman natin, pag may mga dumadaan-daan dyan, power trip eh. O, di ba? So, nag-usap-usap, nag-meeting, hindi pumayag. Yung Sec Martin at Sec Bongo, diretso pa rin siya kay Sec Bongo. Abay, galit na galit itong si Yusek Badoy. Yan ang istorya niyan. Galit na galit siya. Kasi bakit ba itong asik na ito nakakalapit sa presidente? Kami hindi kami makalapit. Usek kami, usek. Galit na galit ang lola mo. Sabi ko, ang lupit nito So yon, hanggang unti-unti siyang nagsimula ng intriga. Yan ang chismis. Chichismisan ko kayo. At pagdating no sa budget na, sabi di yung ng aking source dyan sa loob, di ko napapangalanan pero hanggang ngayon nandiyan pa rin ata siya eh. Sabi sa akin ng source ko, kinausap niya yung Makabayan Black para si Mocha i-block yung budget na PCOO. Hanggang hindi magre-resign si Mocha. Sabi ko, anak naman ng tutsa. Ang talagang babanat pa sa kanya yung kasamahan niya. Kaya tandaan nyo, di ba, inipit sa Congress sa Kamara yan eh. Hindi sumisipot si Mocha. Bakit? May assignment siyang iba eh. Bakit ba? Pakialam nyo. Hindi sumisipot si Mocha. Talaga totoo naman, nasa ibang bansa siya, kasama siya ng presidente. Galit na galit yung Bakit wala dito si Mocha? Gusto namin ditong tadtarin namin. Gusto namin banat-banatan dito. Nakikuntsaba doon. Takanta kayo mga ibang opisyal ng PCO. Hindi dumarating si Mocha. Hindi nila alam. Totoo ito Hindi nila alam sa Senado lalabas si Mocha. Tapos sinabi niya, kasi ang usapan doon para maipasa na yung budget. Kaya nag-resign si Mocha para maipasa yung budget sa Senado. So kinausap namin yung mga senador,
Sir, ako na lang, mag-sacrifice na lang ako, magre-resign na lang ako. Tapos ang plano talaga ni Mocha doon is labanan itong mga makabayan block na yan. Sa masawing palad, hindi pinalad. Tama ba yun? Ngayon, eto na ngayon. Kasi itong trabaho nito, tungkol dyan sa mga makabayan block na yan, dahil ang dating trabaho ni Mocha din noon. So, syempre, pila-pila ng lola mo. Okay naman. Okay, sabi ko nga maganda yung ginagawa niya. Sa katunayan, ilang beses kong pinasalamatan yan sa page ko, sinishare ko yung mga post niyan. Kasi nga, sabi ko wala namang problema eh. Kahit hindi tayo magkasundo noon, kahit inano mo kami noon, okay lang, walang problema yan. Kasi para sa bayan. At iisa ang kalaban natin, itong mga hinayupak na makabayan block. Natawa lang ako sobra. Sobrang-sobra. As in, sagad to the bones. Every time na maglalabas siya ng statement, laging may picture ni lola mo. Doon ako natawa. Noong una, sinend kasi sa akin itong una, itong nasa kaliwa, okay? Itong nasa kaliwa nyo, okay? Pag pinanonood nyo, nasa kaliwa nyo. O, di ba? Yung may makabayan block na mga picture. Nung binasa ko, sabi ko, bakit nasa gitna siya? Anong meron? Sabi ko, pagbigyan na nga lang natin. Tinawag niya mga ito na front lang, okay? Pagbigyan na nga natin. Sige, okay na yan. Aba, nung pinuna siya sa camera, naglabas na naman siya ng bagong statement. At syempre, hindi mawawala ang kanyang pagmumuka. Abay. Bakit? Baka naman sabihin nyo, masama ba yan? Masama ba o ba yan? Sus, pambira naman kayo. Ganito lang yan, okay? Parang magagandang project. May makikita kayong project. Tapos ang laki-laki nung mukha nung politiko na nandun. Ganyan din yan eh. Meron siyang statement na wala namang una-una ulitin ko. Walang kinaugnayan naman sa kanya yan. Pwede naman niya ilagay yung name doon, pero pinag-uusapan dyan yung mga makabayan block. Bakit mo kailangan ilagay at igitna yung picture mo? Sobra namang kaipala naman yan. Ang sagad sa buto naman yung kaipala na ganyan. Oy, pare-pareho tayong kalaban yung mga makabayang block. Pero madam, kaysa na, sa totoo lang, kayo, tingnan nyo. Ano unang reaction ninyo? Una, liliit ng letra, hindi ganyan gumawa ng meme, madam. Kailangan maliliit lang, malalaki para makita ka agad. Tapos yung caption, dun yung details. Kasi ako, makakakita ako ng ganyang meme, hindi ko babasahin. Bakit? Nakakaduling. Ang hina naman ito sa social media, Pati kayong NTFLCAC. Medyo sana yung inatasan nyo may alam sa social media. Hindi nyo ba nakikita? Ulitin ko, NTFLCAC, ha? Tinatawagan ko kayo ng pansin, ha? Kumuha naman kayo ng maayos-ayos sa social media ninyo. Nakikita ninyo yung mga post ng mga makakaliwang grupo? Sila nga magaling maggawa ng meme. As in, simple, pak, 2 word, 3, tapos na. Nandun na yung mensahe, tas yung caption. Tama, ganun dapat. Kasi it's all about communication. Kailangan makuha mo yung atensyon ng tao sa newsfeed. Kasi ganito, paano ho ba magbasa ang tao sa social media? Ganyan ba? Hindi. Ganyan. Diba? Ganyan tayo magbasa eh. Pag hindi malaki yan, hindi titigilan yan nakakadot. Ang hina naman ng social media nitong, sorry pero NTFLCAC. Kumuha naman kayo ng magaling-galing na social media. Sino makakabasa niyan? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Babasahin ba yan? Yung binabasa, dapat yung attention kuha kagad sa meme yan. Tapos, yung details sa caption. Okay? Pangatlo, wala yung mukha ni Lorraine. Adoy dyan dapat. Pambira naman kayo. Ako hindi ako mainggan yung tingnan yan eh. Hindi lang dahil sa hindi ko gusto si Madam Badoy Pabor nga ako sa ginagawa niya. Kaya lang, anong kinaugnayan, Brad? Mamaya, sasampulan ko kayo Sasampulan ko kayo. Okay?
Pabida kasi, yun na nga sinasabi ko eh. Pag puro words ang sulat, yung scroll up lang yan. Ewan ko ba, bakit ba minsan meron talagang mahihina sa social media, no? Nakakairita. Alam mo, eto kahit nga ako eh. Minsan nagkakaroon ako, di ba? Eto, for example, sa YouTube. YouTube! Mali ka na naman, hindi YouTube. It's YouTube. O sige, sa YouTube. Di ba pag pininsan nyo, kung kayo magbablog. Okay? Kayo mga nagbablog. Mga sisimula, nagpaplano mag-vlog. Mag-vlog na kayo! Iwan nyo na, hindi naman sa iwan. Dapat gumawa na rin kayo sa YouTube. Magsalita-salita na rin kayo dyan. Maraming maraming tutorial about sa how to start a vlog. Siyempre, isa na sa mga pinaka-importante, how to make a vlog o sabihin na natin, attractive yung vlog mo. Napaka-importante noong thumbnail. Ano ibig sabihin ng thumbnail? Yung unang-unang makikita mo. Pag nakita mo, oy, grabe naman. Tulad yan, pagka ganyan ng thumbnail mo, talagang pagkulay pink, wow! Banat Bay, kung nagustuhan mo po ang color orange, how about this color? Di ba beautiful? Sobrang ganda niyan, di mayuga. Yan ang magandang kulay. May gusto ko pink. Bibili nga ako ng pink na brief. Hindi eto. Balik na tayo ha. Salamat to Miss Dinya Di Mayuga. Ito lang ha. 'Di ba sabi nga nila pag gumawa ka ng vlog, napaka-importante nung title at saka yung thumbnail. Kasi yan yung unang nakikita natin. Kaya pag kayo nag-try kayong magpunta sa YouTube, pag maganda yung thumbnail, okay. Kiklik mo na kaagad. Yun yung una. So, the same thing yan pagdating mo sa pagpo-post sa social media. Gawa kaya ako ng masterclass. Pinagkakitaan nyo. Sa social media, dapat yung unang basa mo, wow! Ganun kaagad. Grabe naman to. Tapos, syempre, pag nakita mo yun, titignan mo ngayon yung caption. Doon mo babasahin, doon na yung interest mo. Pero kung ang makikita mo, ganito nakaliliit, tapos ang mas malaki pa, yung pagbumukha nung nagsulat, anak naman ng tutya. Walang interes ang tao sa nagsusulat. Putya naman yan, no? Anong interes ng tao dyan sa nagsusulat na yan? Pambihira naman kayo. Ano ba? Wala na. Kaya tuloy tayo minsan na babatikos dahil sa ganyang klaseng kahinaan ng jutak eh. Pakulay pula po tayo para sayaw si Banat Boy. Sige nga. Since nag-may orange, pasayawin natin si Banat Boy, ha? Nawala na ata si Banat Boy para nagtampo. Ayan. Banat Boy, pasok! Okay. Pero gayunpaman, okay? Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, ha? Gayunpaman, ako ho'y nagpapasalamat pa rin kay Badoy. Kahit nakarma siya, ngayon ay dati 'di ba, di umano, parang ang iniipit niya yung si Mocha through the Makabayan Black daw, hindi ko sigurado 'yan. Ayan. Nice JB, kayo po nag-inspired sa akin how to make right contents. Thank you. Salamat po sa inyong donasyon. Anyway, ngayon, sa akin lang, thank you din sa ginagawa niya dahil kahit papaano may kumakalaban dito sa mga hinayupak na Makabayan Black na ito.